Hello mga friends. Good morning or lahat sa mga kaibigan namin. Lahat sa mga kakilala at hindi kakilala namin pero siguro magkakilala tayo. Okay, I'm John C. High here again. Presenting to you something that could we feel that could not only help us but again also could be also helpful to you. So what we are talking here is about the topic on the possibility on how you can make more money. So be financially free. Okay, so with this be financially free program, we have mayroon tayong tinatawag na feeder program na tinatawag na FTB. Mayroon kang kalayaan mamimili, my friend. Okay, so let's proceed. Hindi lang to hindi to aabot ng isang oras, mga ilang minuto lang to, kaya pakinggan mo maigi ito. Para maintindihan maigi, titingnan muna natin kung ano ba talaga yung common roadmap para kayo maging successful sa kung may MLM business kayo or kayo ba isang company. Okay, naturally if you are with the company, as you can see, as a company, may kakailangan ka ditong makita para talaga magsa-success yung business mo. Tinatawag natin to na roadmap to your success. Okay, bago kung talaga saan ba ito nag-umpisa, titingnan muna natin kung paano may-measure ang isang company. Siyempre, yung isang company, lalo na sa MLM business or MLM companies or any companies, okay, yun may magsa-sign up ng gusto nilang maging empleyado or magkakaroon ba ng sales o sila ba yung mag-hired. Okay, mangyayari dyan, kaya sila nag-hired pero hindi yan basta-basta hina-hired mula sa tao. Ang nangyayari dyan, punta mo na yan sa isang interview, nag-i-interview sila. Pero of course, bago sila nag-i-interview, may ini-invite mo na sila. So, naging visitors or may sineset silang appointment. Naturally, wala ka namang masaset na appointment kung wala ka talagang balak na ano yung gusto mong kunin o i-hire mo sa company mo. So, mangyayari dyan, pumunta ka doon, hanap ka ng prospects or ang prospects ba mismo pumunta sa iyo. Pero hindi lahat na pumunta sa iyo ay naging prospects. Tingnan mo na kung mayroon ba siyang specific na qualifications para siya magiging ma-invite mo para matingnan yung interviewer, ma-present mo yun, at saka kung may pagkakataon, pwede mo siyang i-hire provided also na magugustuhan din ng perhaps tao yung mga possibility offer na magkakaroon sa inyo sa company. But nevertheless, as a company owner or as a company head or as a company boss, you still have the choice, no? The choice. But sometimes there are companies that are mutual in nature na they will also consider, because they will not only consider that they have the full control, but they will consider on how the company will have to go on moving forward successfully. Okay, so saan tayo kanina? Mula tayo sa prospects. But sila nagkagawa ng prospects kasi meron silang tinatawag na list, at isa ka doon kung kayo naging prospect nila, nagiging part ka sa list nila. Yung list, either kayo ang naglalagay sa sarili mo or through some sort of application or through some answering, replying to announcement, or somebody sila mismo nag-i-include sa inyo. Hindi mo alam, pero as a company, alam nila yun. Kung sakaling hindi ka man nag-off doon. So, yun ang success. Siyempre, kung agaano rin makukuha nilang qualification, kaya in-hire nila. Okay, yun ang tinatawag natin na most common roadmap sa success. Tingnan muna natin maigi kung ano ba talaga to, no? Yun, roadmap yun, pero minsan ito ang process. May mga findings sila. Alam ba, ganito na lang muna. Pag nasa company ka, alam ba, isa kang distributor, parang ganun din. Kasi as distributor, dapat makikita mo ito, isang business mo to. It's not about the company's business. It is your business. Ang company business, meron silang product, meron silang ganito. But your business really here is to make things simpler. Na hindi lang nagagawa mo to dahil magagaling ka, or di kaya kayo hindi magagaling at baka hindi mo to magagawa, kundi ano yung hindi mo magagawa, okay, at ano rin ang pwede mong magagawa,
it's not the basis. The basis there is that there is a system. So mag-umpisa tayo kung may business kayo, di ba? Punta kayo sa list nyo. Yung list nyo is minsan sa internet ngayon, mayroong tinatawag ng mga capture pages. May mga announcements, may mga attention getting doon. So hinahanap nila yung prospects. Minsan kayo mismo nagbibigay ng pangalan nyo para kayo makontak. Correct? At mula doon, minsan sila ang naglalagay, hinahanap nila through your friends, through some referrals. Nangyayari doon, kahit nandun na sila sa list mo, nangyayari dyan, hanggat maaari sana, para medyo mas mahirapan ng malesen yung rejection, sinusort mo na yan. Kaya punta ka na ng sorting at saka mo sila kino-qualify. Pag na-qualify mo yung prospects na yung gusto mong makapartner at saka sa tingin mo hindi makaayaw ng opportunity mo dahil nakita mong kakailanganin nila to, makatulong sa kanila to, at nakita naman siguro, hindi mo pa muna nakita kung ito ba'y nakita nila na matulungan sila, kaya ini-invite mo sila. So ito yung proseso. Yung in-invite, naturally, hindi yung basta-basta na basta lang in-invite. Dito nagkakakamali marami. Kaya ito, may system tayo na kung gusto nyo anong ginagawa namin, what are the choice of words, this is my suggestion. Just feel free to contact us. Okay? Kukontakin mo kami at usap tayo. Baka sa ganitong paraan, we then tell you what these things that really helped us na pwede mo namang makita. Baka ito din ay makatulong sa inyo. Okay? So ngayon, I'm talking about the distributor or the newer or the advanced distributors or the new ones, no? The beginners. So here's bakit mo sila in-invite? In-invite mo ba talaga sila para magsa-sign up? In-invite mo ba sila sa company? And I believe that is again another mistakes. Kaya sabi ko, tawagan mo kami. But the usual process is interview mo sila. So kung company kayo dapat interview ang dating mo. Pero sa totoo niyan, binibigay mo yung presentation. Binibigay mo yung compensation plan, yung product plan, yung gano'n. Ano ba yung pwedeng makapakinabangan ng prospects na sinusort mo kanina? So ito, may skills din dito. Hindi ibig sabihin baguhan ka, hindi mo magagawa to. Hindi ibig sabihin na mas magaling ka na, mas lalo mo itong gagawin. Ang ginagawa natin dito ay paano ba ito magiging gagawin yung sa mga baguhan, yung sa mga darating o sa makakayang gawin ng iba. Hindi dahil sa magaling ka. So may mga third party tools na ginagamit dito. Yung iba, nagkakandak sila ng seminar, may isang nagkakandak, may in-schedule na seminar ang company, o di kaya mismo ang distributor na iba, tapos nag-invite ka lang, umatin ka doon, wag mo silang sabihin na i-hype mo or pupunta kita sa birthday party, yan pala doon sa presentation plan. Dapat alam nila saan sila pupunta at hindi sila ma-hype. Ay mayroong mga home meetings pwede gawin doon. At saka sa amin, ginagawa namin, gumamit kami ng third party tools. Again, paano yung ginagawa? Siniset up natin kung ano yung business mo. Para yung business mo sa ganun, kahit man lang sa ganun, may sistema at may mapapala ang sino mang baguhan na pupasok, at saka dahil doon magkakaroon tayo ng gusto natin na mangyari. Ano ba yung gusto mangyari natin? Alam mo ba yon? Okay, sindali. So ngayon, ito na ngayon, pag nakakita nila ng presentation, ititingnan kung nagugustuhan ba nila o hindi. Siyempre kung nagugustuhan, siyempre yung ibabalak na magsa-sign up, o di kayo mismo gusto mo silang mai-sign up. Ang gawin mo ngayon, gagawin natin na di yun ay kagustuhan nila. So magko-closing ka ngayon. Of course, pag na-closing mo, magsa-sign up. So dalawang uri yung sign up dito. Yung magiging customers na after na lang discounts lang sa products na pwede makukuha nila, o di kaya yung maging business builder sila. So ang nangyayari dyan, dapat matulungan sila. They can be helped to start, which and at the same time they can be helped really on how to be going forward. So dito pa lang, we can say na ganito lang, hanggang dito ang ginagawa kadalasan ng mga company. Ibig sabihin, maraming list, marami silang audience, marami silang nailagay na doon sa presentation, at ang nangyayari doon, either automatically or manually, kasi importante, may mapa-sign-ups ka. So halimbawa, pag mayroon kang sign-ups na 20 sign-ups in a day, edi siyempre malaking bagay na yon. Halimbawa, yung plan mo is binary yan, so 20, mayroon ka ng 10 pairs na yon. Plus yung direct referral mo pa sa 20. Nakikita mo ba yon? So dyan, so mayroon din tayong usapan paano makukuha yung 20 sign-ups in a month. Dahil sa sign-up na yun, ako lang sa program namin dito kanina, sinasabi ko, sa may primary program namin na 4,150 na capital, okay, pwede siyang magkakaroon ng 27,000. So sa ganito, sa 20 sign-ups,
pag ginagawa yung system, hindi mahirapan na kukuha ng 20 sign-ups in a month. So, in 30 days time, pwede na makuha yung 20. At yung 4,000 na binigay niya, kung halimbawa siya ay nag-ano sa business namin, sa primary business natin, okay, nagkakaroon yun ng 27,000. Okay, just ask us kung bakit at paano at gaano kadali or kahirap gawin yan. Yan. Punta tayo sa next step. Ito ang wala sa kadalasan ng iba. Okay, halimbawa pag nag-distributor na, baguhan yan. So, angin paano ito sila mai-interview or mabibriefing para na may yung system na magkaroon sila na sakali hindi sila magiging mahirapan. So, ngayon, pag na-distributors na, in a time again also, for us, kasi dadami na ito, dadaming mga baguhan, dadaming yung hindi baguhan, makakaroon tayo ng events. At least ito skills naman do ng pag-organize. Skills giving, skills sharing, at the same time, ito to be conducted either by the team. Okay? So, how can this be? So that kayo mismo mapa-attract mo, marami kang list, at marami yung qualified prospects mo, at sa ganun, posibleng marami din ang titingin, at sa ganun sa titingin, marami din pupunta doon sa presentation. Minsan marami na din pwede sa sign-ups. Depende kung paano sila na-i-close or na-ipasagot ng pag-sign-ups. Minsan, hindi talaga sila mag-i-close, kakailangan ng follow-ups. No? Minsan, hindi sila nakarating, mayroon ka talagang follow-ups. Ang presentation, ibig sabihin ng presentation, pag nakarating sila, posibleng maidaling mag-close. Pag hindi sila nakaring, pwedeng maipa-follow-ups, no? At saka, kung kakailanganin, pwedeng ma-expose more. At maging balik sila doon sa list kung ayaw talaga nila, nakukunan natin sila ng referrals. Ito yung follow-ups. Ang mangyayari dito, pwedeng follow-ups dahil hindi nakarating, pwedeng mag-follow-ups dahil hindi agad-agad nakapag-decide. Basta, the more sign-ups, the more sales. The more sales, the more profit the company is. The more profit the company is, the more commission. Pag siyempre marami kang commission, ang mangyayari dyan is mayroon kang tinatawag na additional income. Siyempre, kung paano yung gawin, siyempre, hindi na siguro mahirap. Ang mangyayari dyan is, pag ginagawa talaga niyan with the right and proper way of doing it, with the goals in mind, at the same time with all the possibilities of handling objections and handling rejections, o hanggat maaari wala ng rejections, ito na. So the following discussion is mayroon tayong tinatawag pala. Bakit ko sinasabi sa inyo ito na hindi lahat na tao dito, ang reasons talaga is wala silang pang primary business, di ba? Ito, wala silang ganito. So, wala silang amount, perhaps, or di kayo hindi pa sila trust sa inyo, or di ba kaya may gusto po silang pagtutunan, o di kaya may kakailanganin mo talaga sila matulungan kung sakali gusto lang naman talaga nila din na sila matulungan. So, mangyari din, mayroon tayong tinatawag na feeder program, which is 180 pesos only. So, yan ang tinasabi ko. Na ano ba yung feeder program? Yung gagamitin mo para talaga magtuloy-tuloy yung business mo. Kahit naman hindi sila agad-agad sumali sa primary business mo, mayroon kang tinatawag helpful secondary program na magkakaroon talaga ng pera, at sila yung siguro later makapag-sign up or makita nila na kayo really, truly supporting and your system really works. Then it can mean to you, for them, it can mean to be an easier way of coming into your business and organization, but at the same time it is an explosive growth. Okay, explosive growth of your organization. Okay, as we proceed forward, ito pala yung 180 pesos, di ba? Yung narinig mo 150 pesos, wala ba kayo na-excite niyan? Shockingly simple lang yan, no? And it has never been seen yet before. Ang 180 pa naman, one time lang. So, ang 180 pesos is tatlong accounts na yun. Tatlong tag $125 na yun. So, ngayon, ibig sabihin ng 180 pesos, mayroong